tumayo at pisang bigyan po natin ng pinakamainam na palakpak, papuri ang ating Panginoon at sumigaw ng Hallelujah! Woo! Hallelujah! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa pong narito at ganun din po nandiyan sa inyo pong kanya-kanyang mga tahanan. Tayo po ay live sa ating pong FB at patuloy po tayo mag-iinit sa ating pong pagsamba. Alam ko po nararamdaman nyo malamig ang panahon ngayon, pero sa lugar na ito, tayo ay sama-samang mainit na sasamba sa ating Panginoon. Bisan pa pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! At ating pong idedeklara ang salita ng ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Ating pong makikita sa pahayag Kabanata 4, talata 8 hanggang 11. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa at ating pong ideklara ang salita po ng ating Panginoon ng merong kapangyarihan na merong gagawin ng Diyos sa araw na ito. Amen po ba? Hallelujah! Sabay-sabay, basahin po natin verse 8. Ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono, na mabuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman, inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoong Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Minsan pa ating ideklara ang verse 11, Aming Diyos at Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Minsan pa, pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Aming Panginoon, aming Hari, Diyos ng langit at lupa, Ikaw ang aming Panginoon na nakaupo sa trono, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na aming niluluwalhati, dinadakila sa araw na ito. Karapat dapat ka, Panginoon, tumanggap ng pinakamainam na pagsamba mula sa iyong mga nilikha, sa iyong mga nilalang na binigyan ng buhay, Panginoon. At hayaan mo nga po, Lord God, na sa araw na ito, kami sakupin ng iyong banal na Santong Espiritu, malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan at patuloy, Panginoon, na kumilos sa aming pong mga buhay, kumatok sa aming mga puso at sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Ang salita mo ang maging pintuan ng kalayaan ng bawat isa. Ang salita mo, Panginoon, ang maging pintuan ng himala sa buhay po namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo nga po, Lord God, na maibigay namin ang pinakamainam na pagsamba sa araw na ito. Hindi namin ito araw, Lord God, kundi ito'y araw mo, aming Panginoon. At tunay nga po, Lord God, na ikaw lamang po ang aming itataas, dadakilain, sasambahin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Luwalhatiin ka, aming Hari. Luwalhatiin ka, aming Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po, Lord God, na ang iyong proteksyon, ang iyong buhay, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala ay patuloy po naming nararanasan. At ang araw na ito, Panginoon, ay patuloy naming isa-celebrate, ipagdiriwang, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay po namin. Ikaw ang maluwalhati, Lord God. Lahat po na aming pong gagawin ay iaalay po namin sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip, Panginoon. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng parangal. Ito pong aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay.
Praise the Lord! Praise the Lord! Praise your name, Jesus! Hallelujah. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, kamayan mo yung nasa kaliwa, nasa kanan. Ayan. Damahin mo yung palad niya. Mainit ba o malamig? Mainit? Yan. Kung mainit yan, buhay. Yes. Yan. Pagka malamig, pasmado yun. Pasmado lang. Yan. Ayan. Ayan. Yun. Ayan. Yan. Handa na po ba tayong sumamba? Umawit ng papuri para sa Diyos. Alam niyo po, ang pagsamba ay hindi lang sa larangan ng pag-awit, pagtugtog, di ba? Pero ang tunay na pagsamba, ang sabi nga po ng Romans chapter 12, offer yourself, your bodies as a living sacrifice. So, siya ay isang lifestyle, hindi siya sa pag-awit lang. So, ang tunay na pagsamba ay ang pag-aalay ng ating buhay. Amen. Ang musika ay isang expression lang ng pagsamba. Kaya sa umagang ito, hayaan natin yung nasa loob na nais kumonek sa Panginoon o kumonek sa Diyos ay mailabas natin sa pag-express sa pamamagitan ng pag-awit. Paggalaw ng kamay, pagtaas ng kamay. Hallelujah. Amen. Sa pagsigaw. Amen. Amen. Come on, sige. Somebody shout, Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon, tanging sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Panginoon Jesus. Sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Pagkat walang ibang karapat-dapat, karapat-dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat-dapat awitan ng pagsamba. Tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon, tanging sa'yo. Tanging sa'yo lamang, Panginoon Jesus. Sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa iyo, Panginoon, iaalay ang lahat. Pagkat wala nang iba, walang ibang karapat dapat tumanggap ng haleluya. Walang ibang karapat dapat awitan ng pagsamba. Hallelujah! Tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon, tanging sa'yo.
Everybody shout hallelujah! Tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon, tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon, Jesus. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal. Sambahin ka, Panginoon, ng iyong mga hinirang. Banal ang Panginoon. Ang Diyos natin banal. Banal, Banal, banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, 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 napupuno. banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Hallelujah! Napupuno ng kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan ang buong sanlibutan. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, 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 banal ang Panginoon. Banal, banal ang Diyos. Banal, banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhatian. Punuin mo, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, ang lugar na ito, at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang buong sanlibutan, napupuno
na sinasamba sa lugar na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tapat ka sa iyong mga salita. Tapat ka sa iyong mga pangako. Hallelujah, hallelujah. Napupuno ng kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan, ng lubos na kadakilaan, ang buong sanlibutan banal. Hallelujah. Come on, church, let's worship the Lord. Hallelujah. Tayo'y umawit mula sa ating mga puso sa oras na ito. Tugon ng aking puso sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba. Dahil sa inyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y tagalay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpagkailanman. Maghari ka ngayon at magpagkailanman. Dugo ng aking puso sa inyo, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pasamba. Dahil sa iyong pagmamahal, katiyakan sa buhay ko'y taglay. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpagkailanman. Maghari ka ngayon at magpagkailanman. Mapalapit sa iyo ang nais ng puso ko. Mapalapit
sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso. Mapalapit sa'yo Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Come on, church, let us offer this worship, our worship sa ating Panginoon. Hallelujah! Mapalapit sa iyo, aming Diyos, ang nais ng aming mga puso. Let this be our prayer. Maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. maghari ka Hari ka ngayon at magpakailanman. maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo Ang tanging nais kong gawin. maghari ka, O Diyos, Hari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Malapit sa'yo ang nais. Come on, church. puso ko. Awitin natin galing sa ating mga puso. Hallelujah. Ang tanging nais ko. This is the desire of our hearts, Lord. Ang dahilan kung bakit kami naririto ay ang mapalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Mapalapit sa iyo. Palapit sa'yo ang nais ng puso ko. Naway katagpuin mo, Panginoon, Palapit ang sa'yo bawat puso na ang naririto. tanging nais kong gawin. Maghari ka. Maghari ka ngayon Ngayon at at magpakailanman.
Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Let us worship the Lord. Ngayon Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong pagmamahal. Malapit Hallelujah! Hallelujah! Ang puso ko mapalapit sa'yo, ang tanging nais kong gawin. Amen, Lord. Hallelujah! maghari ka Oh, hallelujah! ngayon at magpakailanman. Ang oras para asamin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Maghari ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Come on, let us worship the Lord! Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Amen! Hallelujah, Lord! Mapalapit Yan sa'yo ang aming dalangin ngayon, Panginoon! nais kong gawin. Hallelujah! Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Mapalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka! Oh, hallelujah! Ngayon at Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Nilalapit namin sa iyo, Diyos. Mapalapit sa'yo Hallelujah! nais ng puso ko. Mapalapit sa iyo ang tanging nais kong gawin. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami binigo na maranasan ka sa umagang ito. Ang mapalapit sa iyo, Panginoon, ay isang napakalaking bagay para ang buhay na ito ay magkaroon ng kabuluhan. Ang buhay na ito ay lumakas. Ang buhay na ito, Panginoon, ay magkaroon ng lunas. Panginoon, nasa iyo ang lahat. Mga bagay na aming inaasam sa buhay na ito ay sa iyo namin natatagpuan. Kapayapaan, kapahingahan. Kaya, O Diyos, yan ang aming inasam na nais naming mapalapit sa iyo. And thank you, Lord, hindi mo kami binigo. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. So manatili muna tayong nakatayo. Ayan.
Ayan yung nakatayo muna tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ayan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang Church of Laodicea. Sa Revelation chapter 3 verse 14 to 18. So ito po yung nakasulat. Ayan. Sabi ng verse 14, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang ngalan ay Amen. Ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala ng kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Tayo manalangin saglit, Panginoon. Samahan mong muli kami. Malaya kang kumilos at magminister, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa aming pag-aral ngayong umaga, hiling namin na ang banal mong Espiritu ang siyang kumausap sa amin. At Lord, papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lang. Kaya o Diyos, muli mong luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At pwede na tayong maupo. Praise the Lord. Ayan. So, welcome back. Na-miss ko kayo for siguro, last na to ko yata rito is last year, I think. Ay, hindi naman siguro, parang kailan lang yun. Nag-topic ako rito. Well, nga pala, nais ko lang i-anunsyo sa inyo, anniversary na po sa Uibis, yung kaligtaan. 12 years anniversary po ng Gay Church, Maine. So, kita-kits po tayo sa Marikina. Na-sure ko na kasama ako. Diba? 12 years yan. Kung ika nga sa isang kalakal, isang dosina. Wholesale yan. So, akalain mo yun? 12 years na. Diba? So, talagang na yan, going tense na. Palago na ng palago. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, announcement yan This coming Thursday, 12 years anniversary ng Gay Church. Doon po tayo sa Marikina. Amen. So, be excited. Kasi, great harvest yan, di ba? Iyon, great harvest. So, dapat excited. Ayun. Hindi dapat malamya. Katulad ng ating panambahan kanina, talagang excited. Ayun. Dapat hindi yun nagbabago. Amen. So makikita natin, parang kinunik ko na yung ating tatalakayin, Laodicea, pero parang anlayo, Well, yan po ang ating talakayin ngayon dahil according to, or sa pag-aaral namin, nagkaroon po kami ng critical studies regarding po sa at patuloy naman na pag-aaral. Mahalaga po kasi ang patuloy na pag-aaral. Ayan. So, maging critics po tayo sa paglala sa Biblia kasi napakahalaga po yan. Yan po ang ating dinadalang prinsipyo sa pang-araw-araw, lalo na tayo mga Kristiyano. Kung ano yung ating tinatanggap, yun po yung ating pinapanindigan. At yun po yung ating isinasabuhay. So, dapat malinaw po yung ating pagkaunawa patungkol sa salita ng Diyos. Well, bago tayo magtuloy-tuloy, kukwentuhan ko muna kayo regarding sa Laodicea. Para maunawaan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Panginoon regarding doon sa Church of Laodicea.
7 churches po yan sa Revelation, chapter 2 hanggang chapter 3, na sinulatan ng Panginoon. Sabi, sulat mo ito sa church ng Epeso, Smyrna. 7 churches po yan. At diyan po tayo ito po yung gusto kong italakayin sa inyo, ang pinakahuling church na sinulatan, ang Church of Laodicea. Ang Laodicean Church ay isang chief city in the Lycus River Valley, o Lycus River region. Ibig sabihin ito pangunahing siyudad na ang kanyang pangalan nga is Laodicean at Lysius. Laodicean is one of the Tri-Cities together with Hierapolis. Maglalatag lang ako sa inyo ng background patungkol sa ating pag-uusapan. Ito po ay geographical and historical studies. Laodicean is one of the Tri-Cities together with the Hierapolis on the northern part and Colossa on the southern part. Kilala sa kayamanan ang Laodicea. Napansin niyo po yung binasa natin kanina. Sabi niya, mayaman kami. Sabi doon, kilala sa kayamanan ng Laodicea dahil sa ganda ng ekonomiya nito. Tandaan natin, bibilangan natin kung paano sila nakilalang mayamang bansa. Una, sila ang panahon nila in ancient times, nasa kanila ang banking and finance. So mayaman na bansa. Banking and finance center, the wealthiest city in the ancient times. So naging malaking parte dito ang trading. Ayan. Pangalawa, clothing linen. Sila ang may pinakamaganda at pinakamahal na soap wool na pinuproduce on ancient times. So talagang siguro yung mga damit na naalala ko, nung nasa Middle East ako, yung binibinta ko roong mga gamit ng mga Arabo na yung parang damit, turban, may sinasabi silang pinakamahal, Kashmir. So pinakamahal daw yun from India. Sa India kasi may Kashmir na lugar. Doon ginagawa yung mamahaling tila. So sa panahon nito, sa ancient times, ang Laodicean, sila ang number 1 producer ng pinakamahal na linen o soap wool. So dahil dito, malaking percentage ng financial income ang pinapasok sa siyudad ng Laodicea. This Laodicea became part of the kingdom of Pergamum in 133 BC at naipasa sa pamamahala ng Romans, where is si Cesario, ang famous Roman orator at statesman, served as a governor in the province. Siya at marami pang iba ay mostly nakatira sa Laodicea. Kasi mayamang bansa eh. Pag mayamang bansa, sarap tirahan. Naalala ko nung minsan kami na masyal ni Precious sa BGC. Masyal kami isang gabi roon. Gala-gala lang kami. Sabi ni Precious, gusto kong tumira dito. Sabi ko, mag-aral ka mabuti. Gusto na tumira. Sarap tumira kasi pag ganung lugar, di ba? Gusto mong mag-relax, baba ka lang. Pasyal-pasyal sa paligid. No? Ganon sa Laodicea. Maraming nakatira sa Laodicea ang mayayaman. Parang kung sa panahon dito sa lugar natin, Ayala Alabang, di ba? Saan ba yung kinakainan nyo ng mga kasama natin dito minsan? Masarap na sa subdivision yun. Mayroon dong masarap na restaurant na kinakainan kami minsan. So, ganon sa Laodicea. At malimit din mostly ang mga retirees, doon sila tumitira sa Laodicea kasi nga mayamang bansa. So, sobrang yaman kasi ang Laodicea in terms of finance, talagang mayaman sila. Kaya in the year 60 AD, when the Tri-City experienced destructive earthquake, nung nagkaroon ng lindol, hindi na kinailangan ng Laodicea ng tulong ng Roman Empire, which is sakop na sila ng Roman Empire that time. So, sila humingi ng tulong. Meron anong tawag doon? Resilience o yun. So, kaya nilang i-rebuild yung kanilang syudad without the help ng kanilang neighbor o ng kanyang mga syudad na nakapaligid sa kanila. Kasi napakayaman nila. So, nakapag-create sila ng mataas na reputation pagdating sa finance. So, ganun kayaman ang Church of Laodicea, no? Ang Laodicea City. So, pangatlo, bakit sila natanyag na mayaman, ay naging kilala rin sila
naging kilala rin ang Laodicea pagdating sa School of Medicine. Imagine that, tagal na ng panahon, pero sila yung nagpasikat pagdating sa mga ointment, di ba? Nagkakaedad, yun ang pabango natin, di ba? Ako minsan, hanggang ngayon naman, nagtitinda ng pabango, pero minsan malimit, masarap ipahid yung katin ko. Ganun na pag nagkakaedad. Ano? So, ang Laodicean, pagdating sa medisina, sila in fact, yung dalawang doktor na sikat, si Sisis at si Alexander Pilatetes, ay nilagay ang mukha nila sa ancient coin. Kasi sila yung doktor na tanyag, panahon na yon. So yung mukha nila ay nilagay sa coin para alalahanin na dahil dito, naging tanyag sila pagdating sa medisina. Sa kanila nagmula yung pinapahid, mostly yung pigeon powder sa mga bata. Diba? Sa kanila yon, pati yung pinapahid sa mata, sa tainga. So sa kanila yun. So mapansin natin yung binasa natin kanina, di ba? Sabi niya, ito yun balikan natin. O ba't nagtuloy-tuloy na yan? Ayun na nga yun, tama nga yun. Balikan lang natin saglit rin. Ayan, pansin niyo yun, yung pinakahuli, bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Di ba? Relate siya po sa ganun. Ito yung nilatag ko sa inyo na historical background ng Laodicea. So, i-sum up natin kung bakit sila kilala. Dahil na mayaman, dahil banking and finance nasa kanila, soap wool clothing, sila ang provider, ointment para sa matatainga, sa kanila nagmula. Okay. I'm giving you this historical background and geographical situation para lalo nating maintindihan at malinawan ang nilalaman ng sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa revelation sa church ng Laodicea. Ang pagiging mayaman ng Laodicea ang nagbigay daan para ang mga Greek, Romans, engineer ay magtayo ng aqueduct. Ano naman kinalaman niyang aqueduct na yan? Meron yan May nilagay ako dyan, yung aqueduct na yan. And the ancient aqueduct. Ayan. So, ano ba itong aqueduct na ito? Iyan po ay ginawa nila sa panahon nila para i-transport yung tubig. Bakit? Ito po kasi yan. Yan yung mga tubo na aqueduct tawag niyan. Ito yan po. Yung Laodicea nasa valley. Then yung Hierapolis ay nasa bulubog sa parting norte. At ang Colosa naman ay sa parting sa south. Ngayon, yung Hierapolis ay mayaman yan sa hot spring. Nandoon yung tubig na mainit, mayaman sa sulfur, kaya may hot spring. So, gusto nilang i-transport yung hot spring papunta sa valley ng Laodicea. And ito namang Colosa ay nandyan naman yung cold spring. O kung gusto mo ng refreshing, ay pupunta ka ng Colosa. Pero siyempre, gusto ng Laodicea, mapunta sa kanila yung tubig na yon. Kaya yun ang kanilang ginawa, yung mga aqueduct na ito. Yan ang kanilang ginawa daan para ang tubig i-transport papunta sa Valley of Laodicea. So, ngayon, dahil kung gusto ng mainit tubig ng Laodicea, meron sila. Ayon nga lang, dahil sa hinaba-haba, actually ang Laodicea na base sa pag-research ko ay kagabi, parang 6 mile away. So ang haba yan. Ang Hierapolis parang 5 miles away. So ang layo. So yung mainit na dapat magbibigay ng therapeutic purpose at cleansing and purify sa tao o sa katawan natin ng tao ay dahil sa hinahaba-haba ng nilakbay ng tubig na mainit, pagdating sa Laodicea, maligamgam na. Wala nang silbi. Ganon din yung cold spring from Colosa, dahil sa hinahaba-haba ng nilakbay ng tubig, pagdating sa Laodicea, maligamgam na. Di ba? Naalala ko pag pumupunta kayo ng mga cafe, may menu ba na lukewarm coffee? Wala naman, di ba? Hot and cold lang.
So, ngayon, kung babalikan nating basahin ang Revelation, chapter 3, verse 14, ang sabi ng Panginoon, gusto ko sana mainit ka o malamig ka. Okay pala sa Lord ang mainit at malamig, ano? Ngayon, naalala ko lang nung bata-bata pa akong Kristiyano. Ewan ko, nakarinig na rin kayo. Mostly, lahat naman sa ating Kristiyano. Pag binabasa itong talatang ito, parang walang gitna. Parang dalawa lang. Pag malamig ka, sa demonyo ka. Pag mainit ka, sa Panginoon ka. Tama ba? O hanggang ngayon, yun pa rin ang ating paniniwala. Pero bakit sinabi ni Lord, gusto ko malamig ka kung malamig, mainit ka kung mainit. Ayaw ni Lord ng lukewarm. Ba? Sabi sa verse 15, alam ko ang ginagawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. So mabuti para kay Lord kung mainit ka o malamig. Diba? Ang ayaw ni Lord yung lukewarm. Kasi ang lukewarm wala nang silbi. Actually, ang ibang paliwanag ay ayan. Yung ibang paliwanag sa ayun, nandyan pala. Ibang paliwanag sa yung mainit ay ito'y nagbibigay ng nagpupurify, nagki-cleanse. So, pag malamig naman, it refresh, enliven, masigla. Yeah. So, tama. Ano ba yan? Okay, ganun, no? So, gusto ni Lord ng ganun. Alive, refresh. Yeah. So, gusto ni Lord, mainit kung mainit, malamig kung malamig. So, ngayon, mauunawaan natin kung bakit sinabi ng Panginoon yon. Because of their historical background, ang geographical situation. Yun pala yun. Alam na alam ng Laodicea kung yung sulat na yun para sa kanila because of their situation. Yeah. Kasi pag maligamgam na, panghugas na lang ng plato or wala nang silbi. Actually, hindi na siya pwedeng inumin eh. Ang sabi roon, pag malamig yun ang inumin nila kasi gusto nilang ma-refresh. Pag gusto naman lang mag-cleanse o mag-purify, hot water naman. Yan ang gusto nila. So, yun din ang gusto ng Panginoon. Alam niyo, kung mainit ka kung mainit, malamig kung malamig. Yan ang gusto ng Panginoon. At sinasabi roon, alam ko, sa verse 15, alam kong hindi ka malamig. Verse 14, ito ang sinasabi niya sa pangalan na Amen, ang tapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng ilang Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Ayon. May sinabi ang Panginoon na ang sinasabi diyan yun, gawa. Ang hinahanap ng Lord, gawa. Sa Greek po yan, ergon. Function, task, or work. Gawa, deeds. Yan yun ang hinahanap ng Panginoon sa mga Kristiyano. Gusto niya na ang bagay na yan ay mas nakikita sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Na hindi lang basta gawa, kundi yung gawa na masigla, excited. Alam niyo ba yung iba pang winning ng lukewarm? Ito. Nandiyan ba? Ay, bumalik. Sorry. Ayan. Ang lukewarm po kasi, ang sabi sa Greek kasi yan, klearos, o sa English, tepid. Ang sabi riyan ay lacking of passion. Lacking force, absence of enthusiasm and conviction. Anong ibig sabihin nito? Yung wala kang pake. Okay na ako, Kristiyano ako, bahala na kayo dyan. Iyon yung naging situation, iyon yung ibig sabihin ng lukewarm at iyon ang ayaw ng Panginoon. Bakit? Anong sabi niya? Isusuka kita. Gusto ni Lord, mainit ka kung mainit. Malamig ka kung malamig. Pero pag lukewarm ka,
isusuka ka ng Panginoon. Bakit? Ito yung lacking of fashion, yung wala ng excitement. Ayaw ni Lord nun. Ayaw ng Panginoon nun. Gusto niya na nag-uumalab tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na yung ating paglilingkod habang tumatagal, hindi nagbabago. Gusto niya excited ka pa rin palagi sa Kanya. Naalala ko yung sinabi ng Panginoon sa unang church na sinulatan niya, sa Revelation chapter 2, sa Epeso. Anong sabi niya doon? Nakalimutan mo na yung dating ikaw. Nakalimutan mo na yung first love mo. Gawin mong muli, iyon ang hamon ng Diyos sa Kanya. Di ba pag nagmahal, lahat naman nagmahal tayo, mga kabataan ngayon, usong-uso na yun. Di ba pag nagmahal ka, excited kang makita siya? Yun yung excitement na ganun ang hinahanap ng Diyos. Di ba nung tayo rin unang nakakilala sa Panginoon, kung naalala nyo pa yung first time yung na-meet si Lord, na first time mong na-experience si Lord, at first time mong nag-decide na mag-serve sa Lord, grabing excitement, di ba? Ilan dito na minsan nagbubuhat tayo, di ba, sa logistic. Logistic din ako dati. sa technical side, logistic, pinasok ko lahat yan. Parang si Tam, naalala ko si Tam. Kasi parang ginaya ko ni Tam eh. Lahat na pinasukan din. So, grabe yung excitement tayo. Kahit minsan, kahit walang pagkain, kahit minsan wala ngang pamasahe. Sige pa rin dahil grabe yung excitement sa heart natin. Naranasan natin ang Diyos eh. At yun ang hinahanap ng Diyos. Ayaw niya ng lukewarm. Pero, yun nga. So, yun ang sabi ng Panginoon sa Church of Colossae. Gusto niya mainit kung mainit, malamig kung malamig. Dahil kung hindi ka mainit o malamig, ay isusuka ka ng Panginoon. Ito kasi ang nangyari sa Laodicea. Kung bakit sinabi ng Panginoon yon, ay, ayan, gusto ng Lord yung function natin with excitement, na late na tuloy yung ating slide. Working with fire to do the work, being a child of God. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Ayaw ni Lord ng lukewarm eh. Yeah. Kung bakit sinulat yan ng Panginoon sa kanila, sa Church of Laodicea, kasi ang nangyari kasi, ay, pansinin natin muli yung mga talata. Sinabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. See? Ganon kayaman ang Laodicea. Pero sabi ng Panginoon, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. So, pansinin nyo, yung tinalakay natin kanina, yung tatlong dahilan kung bakit sila tinanyag ng mayaman, yan po yun. Sinabi lang, mayaman kami. Wala na kaming... Sometimes nangyayari po yun sa buhay ng isang Kristiyano. Pag yung parang wala ka ng kailangan, parang wala ka na ring time sa Lord. Kasi, wala naman akong hanapin pa. Diba? So minsan, dumarating, at yan ang nangyari sa Church of Laodicea. Parang ayaw na, wala naman na silang kailangan eh. So, ano pa? Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Kasi, di ba, center of trade sila eh. Ay, sabi ng Panginoon, sa akin ka bumili ng ginto, hindi sa forex. Ay, siya. Ay, napasok ka na. Bumili ka rin sa akin ng puting damit. Remember, number 1 producer sila ng mamahaling linen. Ng soft wool. Pero sabi ng Panginoon, bumili ka rin sa akin ng puting damit upang yung isuot at matakpan ng nakakahiya mong kahubaran.
Would you imagine? That sinabi ng Panginoon ng ganun. Kasi nga, wala na silang time. Wala na silang time sa Panginoon kasi nga lahat, meron na sila. Hindi nga na kailangan ng tulong ng kanilang karatig bansa. Because of their wealthiest situation. Yeah. Ano pa? Sabi nung, bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sila rin ang pagdating sa School of Medicine, meron sila at sila yung natanyag regarding sa mga ointment, pinapahid sa mata, sa tainga. Pero sabi ng Panginoon, bumili ka rin ng gamot na ipapahid sa iyong mata. Kasi hindi nila nakikita na may Diyos. Kung bakit ka ganyan, kung bakit nandyan ka sa sitwasyon mo na yan, dahil may Diyos. Nakaligtaan nila yon. Kaya naman, pinakita sila sa kanila ng Panginoon. Anong kanilang kalalagayan? Kahabag-habag, dukha, bulag, hubad. Hindi makakita. See? Samantalang nasa kanila na lahat. Bakit sinabi ng Panginoon sa kanila? Because of their lukewarmness. Sabi ko nga sa inyo, lacking of fashion, wala nang pakialam. Kung sa tubig yan, ang ibang translation pa nga yan, parang nakakasira ng tiyan. So magsusuka ka talaga. Iyon ang ibig sabihin ng lukewarm. So, iyon yung ayaw ng Panginoon na dumating sa buhay ng bawat isa. Ako natutuwa kasi dito, hindi naman ganun. Kung paano kung iniwan kayo, pagdating ko ngayon, ang aalab pa rin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yun dapat. Kaso nga lang, ito kasi yan sa tinaba-haba ng ating paglilingkod, parang tubig na dumaan sa aqueduct. Sa tubo na mahaba. At daming naranasang discouragement. Kaya parang bandang sa huli, parang atamlay na. Wala nang pake. Yeah. Gusto ng Panginoon, lagi tayong nag-umalab sa Kanya. Kaya, Laodicea is the wealthiest city, kasi banking finance, natalakay natin. Yan. Bumili ka rin sa akin ng puting damit. Yan. Linen, ang ibig sabihin yan. At delay yung aking PowerPoint. Natalakay ko na bago ko na, sorry naman, hindi ako sanay mag-PowerPoint kasi medyo exegesis yung parang kinikwento ko sa inyo, mga bagay na yan, para maunawaan natin. Kasi minsan ginagamit natin yung verse out of context. Diba? Sabi nun, malimit natin yan. Actually, naituro ko rin noon, bago-bagong Kristiyano ako, na pag malamig ka, ayaw ng Lord yan, backslider ka na, nanlalamig ka na. Hindi po yan ang Revelation chapter 3, ang tamang verse dyan. Ang tamang verse na nanlalamig, chapter 2, yung Church of Efeso. Doon po yung nanlalamig ka na, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. So yung chapter 3 po na yan, ang Church of Laodicea, kung bakit gusto ni Lord na mainit ka kung mainit at malamig ka kung malamig kasi may function po yung dalawang bagay na yon. It brings purification and refreshment. So alamin natin yung layunin natin sa buhay. And let that purpose be served. Kung mainit, mainit yung maisiserve. Subukin mong bumili sa Starbucks ng hot at sinerban ka ng maligamgam, malamang, magrereklamo ka. Diba? So, pagiging Kristiyano natin, kung kailangan ng isang tao ng encouragement, then you are the channel of encouragement. Iyon ang dapat ma-serve. Hindi yung wala ka ng pake. Alam nyo ba, ang passage na yan, it talks about the works
Ergon, ibig sabihin ng Greek, ergon. Nalalaman ko ang iyong ginagawa. So, gawa yung hinahanap ng Diyos. So, ngayon sabihan niyo ako, ay pastor, di ba the just shall live by faith? Yeah, dapat sa pananampalataya nabubuhay ang matuwid at hindi sa gawa. Kasi sabi na po, alam ko ang ang hanap ng Panginoon, function, gawa, deeds. Yung bakit na-cite ko yung the just shall live by faith. Ayun. May isa rin po, yan sa pag-aral namin, nasagi rin po namin yan. Kung saan nag-origin yan. Medyo side trip lang tayo ng kaunti para lang meron kayong pag-isipan o pag-aaralan pag-uwi nyo. Masarap po mag-aral ng salita ng Diyos. Tuturo ka nito sa tama. Yung just shall live by faith na sinasabi ng, bigyan ko lang kayo ng assignment, aralin nyo po ito. Sinabi sa Galatians, di ba, minsan sa ating pag-aaral, pag 3 verse niyan, matibay na pundasyon yan para tayo ang doktrina. Sinabi po ang the just shall live by faith sa Galatians 3 verse 11, sulat ni Paul. Romans 1:17, sulat ni Paul yan. Pare-parehas yan, the just shall live by faith. Hebrew chapter 13 verse 38, sulat ni Paul, the just shall live by faith. Alam niyo kung saan yan kinote ni Paul? Sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Ang sinabi sa Habakkuk chapter 2 verse 4, the just shall live by their faithfulness. Ang faith but faithfulness magkaparehas. So, bahala na kayo mag-aral niyan. Aralin nyo yan kasi inaaral namin yan. So ngayon, balik tayo. Gusto ng Panginoon na maalab tayo lagi. Ayaw niya ng lukewarmness. Kung malamig, kung mainit, kasi parehas may gamit yan sa Panginoon. Ayaw lang niya nung maligamgam ka na. Ang maligamgam ka na, yung walang pakialam. Yung okay ka na lang. Nagsisimba ka na lang, uuwi. Wala man lang desire na mag-testify ng kabutihang nararanasan niya sa Panginoon. Hindi mo naman kailangang mag-commit bilang isang worker ng simbahan to testify the goodness of God sa buhay mo. Sa kasamaan mo lang sa work. Kung ikaw estudyante sa yung kasamahan sa school, you can testify. Pwede kang magpatuto na ang Diyos ay napakabuti. Ayun ang hinahanap ng Panginoon. Kahit nang layo na ng linakbay natin sa paglilingkod, nananatili ka pa rin excited sa Kanya tuwing Sunday. Sunday na. Ang iba kasi, mamaya na lang. 9:00 pa naman yan, magsisimula. Tutulog mo na, ay nakapahaba ng tulog. Ay, na-late. Alam niyo, walang excitement. Ayaw na. Doon pumapasok yung lukewarmness. Huwag niyong hayaan manatili o ay pumasok sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasi pag pumasok na po yan, which is, nararanasan natin yan. Ako, guilty rin ako. Naranasan ko rin maging lukewarm. Kasi nga, sa haba ng nilalakbay natin, nakakaranas tayo ng mga struggle sa buhay. Sino ba naman ang hindi nakakaranas dito? Diba? Lahat tayo. Ako nga, may sinuong ako nitong lately lang. Ay, nagpa-hospital ako kasi nanakit itong aking left side na bituka. So, nabothered ako. Pero, siyempre, dahil sabi ko, wala akong savings. Pero yun nga, salamat na lang sa anak ko kasi nag-work yung anak ko, mayroong card ako. So, nagpa-check up ako. Ayun. Pag matanda na pala ito, sa mga edad na, alala. Kasi ayaw sa akin ng doktor, so para maging aware din kayo. Pag nagkakaedad na pala tayo, matanda na, ay yung ating large intestine nagkakaroon ng mga small pocket, naglos-los sa bituka. So, pag kumain ka ng mabubutong pagkain, yung buto, pag pumasok doon namamaga. Kasi hindi siya nadadigest. So, yun yung nangyari sa akin. Then, sinuggest niya, okay, magpa-CT scan ka, triple contrast. Ay, ang mahal pala nun, 20,000 mahigit. Hindi na ako nagpa-CT scan. Hindi ko kaya. so, ayun, yun yung sabi niya, kumain ka ba ng mabubuto? Yes, Doc. 1 linggo po ako nagpapak ng bayabas kasi paborito ko.
Ayun. Ba't mo kasi kinain ng buto? Pwede naman yung laman lang. Eh, wala po akong tapon pag kumain ng bayabas. Ayun. Yun po yung namaga po ito. Tuloy, umumbok to. Kaya natakot din ako. Sabi niya, iwasan mo na lang na matagtag ka kasi pag sumakit ng tudo, diretso ka na emergency. So para siyang appendicitis din. Ayun. Yun yung nangyari sa akin. So karon na-bother din ako. Oh, Lord, subok na kita, Lord. Ang sabi ko na lang sa Panginoon. Subok na kita. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Hindi ko man ma-undergo yung mga pinapa-undergo sa akin ng doktor, but I trust in you. Sa tagal ng aking paglilingkod sa iyo, Panginoon, subok na kita. Yan ang kagandahan. Diba? Kaya nga, ang sarap ng ating inawit kanina rito, mapalapit sa iyo. Alam nyo, araw-araw, yun lang ating gawin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang kanyang sabi sa Laodicea. Ayoko ng lukewarm kasi isusuka kita. Gusto niya mainit kung mainit, malamig kung malamig. Amen. This passage talks about that. Function with fire and excitement to do the will of God. Maiksi lang po yung passage na ito. Cleaner ko lang po yung passage na yan kasi minsan na ituturo natin. Pag malamig, sa demonyo ka. Eh, sabi ng Lord, pag malamig, okay sa Lord eh. Diba? So, hindi naman siguro ibig sabihin na okay si Lord na nasa demonyo ka. Hindi. That passage talks about function with fire, with excitement to do the will of God. Gusto niya, pag malamig, malamig. Kasi ano yung sabi ng pag malamig? Sinabi ko sa inyo kanina, according to my research, hindi ko na po nilagay dyan. Ang malamig, ang ibig sabihin ay refreshing, enliven. Ayun. So nakaka-refresh. Alam niyo sa panahon natin ngayon, kailangan ng tao yan. Kaya dapat talaga with excitement tayo to do the will of God. Bakit? Ito, pansinin nyo na lang. Pag lukewarm ka na, pag dumating ang lukewarmness, anong nangyayari? Current events. Bakit ang tao gano'n na lang nakadaling kitilin ang buhay nila? Kasi dumarating na yung kawalan ng pag-asa. Yung walang pake. Hindi man lang inisip na, alala niyo yung nanay, sinunog niya yung 3 niyang anak bago siya din. Hindi niya inisip yung kinabukasan ng kanyang anak. See? Yan ang pwedeng idulot pag dumating yung panglalamig. O hindi panlalamig eh. Yung lukewarmness, yung wala ka nang pakialam. Parang, bahala kayo sa buhay niyo. It's my life. Parang kantahin lang, it's my life. It's now or never. Diba? Ngayon, tayo ng mga Kristiyano, hinahanap ni Lord yung function natin bilang isang Kristiyano na gamitin ng Lord na pag nangailangan yung isang tao ng pagpapalakas ng loob, sana instrumento tayo para magpalakas ng loob. Kasi kung walang mangyari katulad yan, yung isang tatay, nagbiktimismo sa harap ng kanyang anak. Panood niyo yun? Diba? Ba't gano'n nila lang kadali? Kasi yung discouragement, yung depression, hindi ba kayo nababothered sa mga gano'n? Yeah. Eh kung mahal pala natin sa buhay yun. See? Kasi may mga Kristiyanong lukewarm eh. Wala nang pakay, bahala kayo dyan. Basta ako, saved na ako. Tanggap ko na si Lord sa buhay ko. Okay na ako. Hindi ka na magsishare ng kabutihan ng Panginoon. Diba? Sayang. Anong sabi ni Lord? O nga, hinahanap ni Lord kasi dito, it talks about deeds, works, ang hinahanap ng Panginoon dyan. Kailangan nating kumilos, gumawa. Kung mainit, mainit. Kung malamig, malamig. Kung kailangan magbigay refreshing sa tao, then go. Yun ang dapat ma-serve. Kung kailangan ng purification, cleansing purpose, then go. Maging mainit ka. Para yung tao ay ma-purify o yung tao ay muling umalab na kumilala sa Panginoon and go. Yun ang dapat ma-serve.
know the purpose, and the purpose must be served. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Balikan natin yung first love natin. Pag binalikan ko kasi yun, naiiyak ako eh. Kasi laban kung laban yun. Wala kang hindi mo iniisip ang ano yung magiging kahinatnan. Basta gusto ko mag-serve sa Lord. Alala ko yung sinadya Nisa, pagdating nung nag-aral pa lang ng dance yan. Galing sa school, diretso. Workshop, diretso sa simbahan. Alam mo yung, makita mo yung excitement. Namimiss ko rin yun minsan. Kasi kilala nyo naman ako sa tagal natin magkakasama. Kaya minsan nga, regrets ng family ko yan na ang halos ang buong buhay ko ay nasa simbahan ako. But pasalamat ako sa Panginoon, sa asawa ko na napakamunawain. Very supportive po yan. Kasi nung kinausap yan ng Lord na mag full time ako, wala siyang masabi sa Panginoon kundi, sige, sa'yo na asawa ko. Kaya alam niya, kahit na hindi ko sila uwian at ako'y mag-mission, okay lang sa kanya yan. Kasi alam niya yon. At ang sarap na mag-serve sa Lord ng with excitement. Excitement to work, for function, for service, being a child of God. Yan ang asamin natin. Kasi habang ginagawa natin yan, anong sabi ng Panginoon doon? Bumili ka sa akin ng totoong ginto para masabing ikaw ay totoong mayaman. Figuratively speaking, ngayon kung ipaparalel, ano bang tawag nun sa, kalimutan ko yung saktong tawag, na yung ihahambing mo yung situation. Metaphor, yun. So, salamat, nandito mga kapatid ko. So, metaphorically, pag sinabi nun, bumili ng ginto, yun, yung nagpapangsyon ka with excitement, ay parang bumibili ka ng totoong ginto sa Panginoon para masabing mayaman ka. Yes. Yun yung kayamanan. Masasabing, ay talagang ang tao na ito. Kasi ginagawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Diba? Matatakpan yung kahubaran mo dahil excited ka lagi. Yun ang napakasarap sa Panginoon. Pati yung mata mong parang nanlalabo na liliwanag dahil you do the work for function, for service as a child of God. Excited kang ginagawa yung mga bagay na yon para sa Panginoon. Amen. Kaya panahon ngayon natin, medyo i-relate natin kasi sa Revelation yan, kinote din ng ating kapatid. Kanina bago sumamba, Revelation din. Napapanahon na po kasi, alam nyo, ang panahon natin ngayon, unpredictable. Ang mga nangyayari sa panahon natin ngayon, unpredictable. And that's the birth pains na sinasabi ng Bible. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero that is the birth pains. So, marami ng mga hindi mapredict na pangyayari, biglaan lang nangyayari. At ito pa nga, sinasabi nilang, actually, ilang taon na yan na sinabi, yung the big one, hindi natin alam kung mangyayari yan, pero noon pa inaral na nila na mangyayari yan. Yeah. So isa yan sa pinaghandaan, bakit ilang libo ang mamamatay sa Metro Manila through that prediction. Sa World Vision pa lang kami na perses, mga German pumunta pa sa World Vision para i-orient ang organization mag-prepare sa the big one. Kalain mo yun. So, ang tagal na nun. Ilang taon na akong wala sa World Vision eh. Noon pa, pinag-uusapan na yung the big one na yan, na yan ay naging, yung fault line na yan, ring of fire na yan, ay mula Rizal hanggang Mindoro, ang dadaanan yan dito sa Luzon. Alam nila, bilang na nila yung mamamatay. So, would you imagine that? So, di natin alam kung kailan mangyayari. Pero ang kagandahan nito,
as long na nandun tayo sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin, hindi tayo matatakot. Amen. Dahil alam natin may pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah. So yan lang gusto kong iwanan sa inyo at hamon sa bawat isa sa atin. Na ito pala ang tanong. Are we functioning being a child of God? Hindi ko naman kayo pwedeng tanungin isa-isa. Iyan ang tanong na kayo mismo ang sasagot sa sarili nyo. Are we excited? Tanungin mo sarili mo, excited pa ba ako, Lord? O dumarating na ako sa pagiging lukewarm? Then, nung balik lang. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Bumalik ka uli. Balikan mo yung first love mo kung paano kang naging excited nung una mo siyang nakilala. Balikan mo lang. Amen? Hallelujah. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Mark the word, alam ko ang mga ginagawa mo. So gusto ni Lord, yung gawa natin, hindi lukewarm. Gumagawa ka with excitement, with passion. Kasi yung lukewarm, gumagawa rin naman, yun nga lang, walang pake. Yun. So, ayan ang pamagat. Huwag kang manhid. Kasi, eto, ay ang batas ng mga Hudyo regarding sa pagmamahal sa Diyos. Tandaan nyo to. Ang batas nila, ang vertical nilang relasyon sa Panginoon, pagmamahal nila sa Lord, ay walang pinagkaiba sa horizontal nilang relasyon. Ano yung horizontal? Pag-ibig sa kapwa. Hindi pwedeng maghiwalay ang dalawang bagay. Bakit? Ang sabi nila, kung yung tao na nakikita mo hindi mo kayang mahalin, paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita? Yan ang batas ng mga Hudyo regarding on how you love God. So ngayon, pag alam mong ganun pala ang pagmamahal sa Diyos, so magkakaroon ka ng pakialam sa iyong kapwa. Ngayon tanungin niyo ako, bakit ang mga Hudyo hanggang ngayon pinapatay nila ang karatig ba niya? Kapwa nila yon. Ang mga Hudyo kasi, nag-stick sila sa yung doktrina nilang ang kapwa nila Hudyo lang. Ay sa New Testament, sabi ni Jesus, sino yung kapwa mo? Yung the Good Samaritan. Pinaliwanag ni Jesus. So nagbago, di ba? Yung doktrina ng about neighbor sa Old Testament, iba sa neighbor sa New Testament. O, isa pa yan sa pinag-aralan namin. No? Dami ko nang naisingit na mga trivia sa inyo na dapat yung pag-aralan. Ang neighbor sa Old Testament, iba sa neighbor sa New Testament. Sa Old Testament, ang neighbor na tinutukoy, particular lang sa Hudyo. Yun lang ang neighbor. Hudyo, ang kanilang neighbor lang, kapwa Hudyo. Pag hindi ka Hudyo, kalaban ka. Pero sa New Testament, sabi ni Jesus, sino yung neighbor? Hindi mo kaano-ano. Ibig sabihin, kahit sinong tao, pag sining kapuwang, you are living in the same place. Ay lahat tayo nakatira sa mundong ito, din lahat yan, kapwa mo yan. Anumang relihiyon, anumang lahi, kapwa mo yan. Yun ang sabi ng Panginoon. O, diba? Iba siya sa Old Testament. So ngayon, kung alam mo na ang relasyon ng pag-ibig sa Diyos pala yung vertical relation ay kaparehas ng horizontal relation, din mayroon kang pakialam, kaya huwag kang manhid. Do the work being a child of God. Do the work with excitement sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Huli ko na po na kasi ang hirap po lagyan ng pamagat ang isang exegesis na topic. Kaya, ayan po. Yan ang hamon sa atin. Huwag kang maligamgam. Huwag kang manhid. Bakit? Isusuka ka ng Panginoon. Ayaw nating maisuka. Diba? Ayaw nating matulad doon sa sinabi ng Panginoon. Naalala ko tuloy. Biglan lang nagpa-flashback sa utak ko yung mga verse.
Ay yung mga talata na sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo mapagawa ng masama. Ano sabi ng mga tao? Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Pero anong sagot ng Panginoon? Lumayo kayo sa akin, paggawa ng masama. Imagine that. Nag-serve sa Lord, nagpalayas pa nga ng demonyo. Pero itinakwil ng Panginoon, ayaw nating dumating tayo sa ganon. So anong dapat nating gawin? Maging mainit ka kung mainit, malamig kung malamig. Do the work with excitement sa Lord. Magpatuloy kang excited sa Lord. At lagi mong awitin yung mapalapit sa'yo. Yan, saktong awit para sa topic na ito. Lagi nating asamin na mapalapit sa Panginoon. Amen? So, be excited, be on fire like your first love. Amen. Hallelujah. God bless po. Tayong lahat ay tumayo. Minsan pa nating awitin yun. I was so blessed that sa awit na yun. It talks about what the message for today. Ang sarap ng mapalapit lagi sa Panginoon. Ang sarap ng mabuhay na kasama ang Panginoon. Hindi ka matatakot kahit minsan parang nagmamalfunction ang ating mga organs sa katawan. But we really trust the Lord. Bakit? Siya yung ating great healer, siya yung ating great provider, at siya ang Prince of Peace na pag magulo ang ating isipan, kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan. Hallelujah.